Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Narito naman tayo sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagdinilayan natin ito. From time to time, we are talking also about our faith. I-discuss natin ang ating pananampalatayang Katoliko at paminsan-minsan sumasagot din tayo sa mga katanungan abot sa ating kakayanan, mga kapatid. At sa araw na ito, binabati ko ang lahat ng mga supporters natin, mga tumutulong sa atin, nalangin sa atin. At ganoon din, binabati ko rin yung mga malimit na sumisilip sa atin sa ating pag-live. Yung hindi man nagtatap ng screen, inaway pagpalain tayo sa araw na ito ng Panginoon. Iligtas niya tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok at sa mga malulubang karamdaman. At inangkin natin as we do this ministry, Preaching the Wilderness series, inangkin natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. That the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. So yan. Our gospel today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 15, verses 29 to 37. Glory to you, Lord. Moving on from there, Jesus walked by the Sea of Galilee. Galilee went up on the mountain and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, and the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowd were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see, and they glorified the God of Israel. Jesus summoned his disciples and said, My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way. The disciples said to him, Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd? Jesus said to them, How many loaves do you have? 7, they replied, and a few fish. He ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over 7 basketfuls. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, yung Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, saan ang dalawang takbo ang ginawa ng Panginoon. Una, ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. At kung makikita natin itong sa aklat ni San Mateo, na always makikita natin na sabi rito, na sana mapansin natin sa inyo. Moving on from there, Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there. Great crowds came to him, went up on the mountain, and sat down there. So, kung titingnan natin, parang itong strategy lang ito na para bang, kasi wala pang sound system noon, parang strategy lang ang dating. Na parang akyat sa mataas na bundok para ang mga crowds na maraming tao, andun ka, habang nagsasalita ay marinig yung boses. It seems to be like that, na parang strategy lang. Pero let us remember, mga kapatid, na itong si Matthew, ang kanyang audience ay
ay mga Hudyo, mga kapatid, mga Israelita sa kanyang pagkasulat ng Ebanghelyo ayon sa kanyang pagkasulat sa Ebanghelyo. That is why kahit dun sa Matthew chapter 5, di ba? Makikita natin doon na he always sat on the mountain. Ang kahulugan daw po nito mga kapatid is ipinapakita ng Panginoon that He is the new Moses, giving them a law. Di ba? Makikita natin yan doon sa Matthew chapter 5, chapter 6, na kung saan sinasabi lagi ng Panginoon na it was said to you, sabi niya, it was said to you, sinasabi noon sa inyo, sabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon so Kristo palagi sa pangangaral niya, but now I say unto you. So, in positioning himself sa bundok, ay ipinapakita niya that he is the new Moses, the fulfillment of what was prophesied in Deuteronomy chapter 18, verses 15 to 18. Na kung saan sinabi ni Moses doon, sabi niya, from among you, God will maghihirang ng ang Diyos ng isang propeta na katulad ko. Oh, take note, ang word doon is propeta, hindi mga propeta. So dito sa aklat ni Mateo, lagi natin ito makikita mga kapatid. It seems to be na parang normal lang yon. Strategy lang yon para magiging marinig yung boses ng Panginoon. Pero pinapakita ng Panginoon na He is proclaiming Himself, He is introducing Himself, He is the new Moses, giving them a law. Si Moses, nagbigay sa kanila ng batas na galing sa Diyos. But ang Panginoong Kristo, laging kapag magbibigay siya ng kautusan, sabi niya, but now I say unto you. Diba example doon sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 6, diba? Katulad nung pangangalo niya, na ang pangangalo niya sa kanila, actual basis ng panahon na yon. Pero sa pagdating ng Panginoong Kristo, sabi niya, but now I say to you, whoever look at the woman na meron na siyang masamang pagdanasa sa kanyang puso, siya ay nangangalod niya na. Diba? Kakaiba. Hindi kay Moses, di katulad kay Moses na sinabi ng Panginoon, but the Lord is different. Sabi niya, but now I say unto you. Okay. So yan yung mga kapatid na, yan yung sinasabing went up to the mountain. Pero kung babasahin naman natin kay St. Luke, iba naman yung pagka-saysay ni San Lucas. Diba? Plain. Kasi ang audience si St. Luke ay iba. Iba rin, mga hintil ng Jew people. Yan. Pero before dito, sabi niya, moving on from there, Jesus walked by the Sea of Galilee. Lumakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat ng Galilea. Ito yung tagpo dito. Then, pumunta sa kanya mga may sakit, pinagaling ng Panginoon Kristo. That is why, mga kapatid, ang ating pananampalataya, ang ating simbahan, lumaganap not out of the Catholic Church or the Christianity, the Christendom, spread throughout the world by a word. By a word. By preaching a word. Yan. Tapos may dumating na reliyon, di ba? Lumaganap sila by a sword. So, kakaiba ang Panginoon Kristo because He did not use sword to spread the faith, but by using the word and by sa pag-preach ng word of God, signs and wonders accompanied by signs and wonders. That is why maraming mga tao nagkakaroon ng conversion sapagkat pinatutuhanan nila ng mga alagad na ang kanilang pinangaral ay totoo na nanggaling sa Diyos because it is accompanied by signs and wonders. Makikita naman natin doon sa Mark 16:15 to the following verses, di ba? Na sa kanilang pangaral ay susundan ng himala at mga kababalaghan. Kaya nga sabi nga ni lalo na yung sabi nga ni Father Darwin, what converts Europe into the Catholic Church, into the Catholic faith is because of the exorcism. Kasi di ba itong mga alagad dito, nagpapalaya sila ng demonyo, nagpapagaling sila ng mga karamdaman. Pero most of the infirmities na nangyayari sa mga tao ay because of the devil. Kaya because of exorcism,
na-convert ang Europe. Kasi alam nila na in their own capacity, they cannot drive away the demons. Di ba? Kaya nga ito mga kapatid, yung alam niyo ba na dito sa atin, kaya nga si Father Darwin Gitgano, sa mabilis ng panahon after niya ng debate niya kay Ramil Parva, napakabatang pare si Father Darwin. God bless your contemplative soul. Since na-exorcist siya, mga kapatid, maraming mga pumupunta doon sa kanilang, may nag-donate ng lupa para sa kanilang St. Michael Exorcism and Deliverance Center doon sa Bohol. Dahilan sa after they were delivered from the devil, nagkaroon sila ng kagalingan. So, ibig sabihin, na itong sakit at karamdaman na ito was caused by an evil spirit. Most of the time. Good morning, contemplative soul. Most of the time. Though sometimes, may mga karamdaman na ito'y kagagawa natin in our own mistakes, mga kasalanan natin, kagagawa natin yung karamdaman natin. But many of the sickness and diseases is caused by the devil. At sa pagpapagaling ng Panginoon sa kanila, by delivering them from the hands of the devil, kasabay noon yung kagalingan ng kanilang karamdaman. Same with sa ngayon sa ministry ni Father Darwin, na maraming pumupunta doon para magpa-healing deliverance. Pero Father Darwin doesn't lay hands na be healed in Jesus' name. Wala. Hindi siya ganon. Iba yung style ni Father Darwin. Go to the sacrament of the church, sacrament of confession, and then anointing of the sick. Then, sa kanila isunod yung deliverance prayer. At maraming gumaling, mga barang, lahat, daming mga kapatid. So, kaya dito sa ano na to, great crowds, verse 30, Matthew chapter 15, verse 30, great crowds came to him, having with them the lame, the blind, and the deformed, and the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see, and they glorified the God of Israel. So you see, na after they saw that miracle, pinuri nila ang Diyos ng Israel. At yun ang kasunod na yun, na ibig sabihin nila na in all the gods na ipinapakilala sa daigdig, lalo na nung panahon na yun, napakaraming Diyos ang ipinapakilala, mga kapatid, di ba? Si Baal, si Astarte, si Dagon, si Asera, lalo na yung mga Roman gods, maraming mga Roman gods. Nakilala din yung mga Roman gods na yun kasi halos sakop din nila ang buong mundo. Pero kakaiba itong ipinangangaral ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Ipinangangaral ng mga alagad, kaya lumaganap yung ating pananampalataya through the Word. And after preaching the Word, the signs and wonders accompanied. At makikita natin yan. Yung nga sinabi ko in Mark chapter 16. Signs and wonders follows, mga kapatid. And because of that, sinabi dito sa verse 31, and they glorified God. And sigurado ako na after that, it leads them to conversion, to embrace and accept the God of Israel, our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Diba? Kaya dito sa atin, ito lang, hindi lang masyado popular, di ba? Sabi nga ni Brother Wendell Talibong sa pananampalataya at katwiran. Ngayon na Muslim, secretly, nagko-convert sa atin because of the miracle. Meron na possess na isang babaeng Muslim na wala silang choice kundi dalhin doon kay Brother Wendell. Nung diniliverance si Brother Wendell, after that she was delivered, it leads her conversion. Of course, sekreto lang yan. Kasi bawal sa kanila, may murtad sa kanila. Isang murtad na kasalanan na pag-iwan sa kanilang religion. May pag sinabing murtad ka, pwede ka mamatay because of that. Even your very family, yung tinatawag na honor killing, mga kapatid. Kaso lang, dito sa atin, hindi masyado sikat kasi we are governed by our law, di ba? Ng batas ng bansa.
Now, pinatay mo yung anak mo because of that is mako-cover pa rin siya sa tinatawag ng murder. Okay? Sa ibang bansa, lalo sa yung mga Hamas, di ba? Sa Gaza, kapag magmurtad ka o sa ibang lugar, ay katumbas ng patayan. Okay. So, ang kasunod, mga kapatid, is Jesus summoned his disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way." So because of the sign and the miracles, sunod yung mga tao sa Panginoon sa Kristo. Kaya 3 araw na they are with me now for 3 days and have nothing to eat. So kung may baon man sila, most possibly, naubos na yung kanilang baon, mga kapatid. So sabi ng Panginoon, I do not want to send them away hungry for fear they may collapse on the way. Okay. The disciples said to him, "Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" 7, they replied, "and a few fish." He ordered the crowd and to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 basketfuls. Those who ate were 4,000 men, not counting women and children. And when he had dismissed the crowds, he got into the boat and came to the district of Magadan. So, yung isang paghimala ng Panginoon is 5,000. So, yung palawa is 4,000. Pero take note, hindi daw po ito actual na 4,000 lamang, mga kapatid, because the number of the children and the women is not included in the counting. So, ibig sabihin, ganun karami yung mga tao. Ngayon, may mga secular na paliwanag na pwede siyang gawing pang application sa kasalukuyan nating panahon. But we cannot dismiss the power of the Lord that the multiplication of loaves really happened, mga kapatid. Ang sabi ng mga secular na paliwanag na ang mga tao daw ay nung may nagbigay na bata, di ba, hindi nabanggit ito, sa 5,000 men, may nagbigay na bata. So sabi ng paliwanag ng mga secular explanation na pagpapaliwanag is yung mga tao daw, since na bata ang naglabas ng pagkain, nahiya daw yung ibang mga tao, kaya naglabas din sila ng mga pagkain. Ganun daw ang paliwanag, sabi. Pero remember, mga kapatid, there is really a miracle of multiplication. Because we know, but Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked at them and said, "For human beings, this is impossible, but for God, all things are possible." Planning to see this at the same time, mga kapatid. Before pa man mangyari itong feeding of 5,000, feeding of 4,000, sa Old Testament, meron ng miracle of multiplication. Sa panahon ni remember that? Sa panahon ni Elijah, kung nagawa yun ng propeta ni Elijah, at ni Elijah, mo,
He stops. He stops. Wait, pagaling siya rito. Di ba? In John chapter 2, niyakit ang tubig. Ito nga. Kanina doon na paramihin niya or hindi niya ba magawa? Because na ang nagawa niya, bawal nagawa niya na ginawa niya ang tubig sa kasalan sa kanan at one cup and water into wine. Can he not do the same? That he can multiply the fruits from heaven and then ilan isda? Kaya hindi natin pwede sabihin na ito ano yun, kaya nagkaroon na pagkain natin na because they all give also the maganda yun sa maganda yun sa context natin ang parami na but hindi bring the Lord multiply it's walang imposible. He multiplied all the flour. Diba? Yung balo, kisatan pa, magbigay pa rin. Kaya kung sinabi mo, hindi Elijah, sinabi mo pa, lahit. Miracle, multiplication of loaves, multiplication of flour, na ito ang pagpaparami ng tatay ay ginawa ng Panginoon. At ang sinabi na kung hindi natin ito, nakadugtong ito kung saan makikita natin na nagparami ang Panginoon ng tinapay. Then after that, doon sa John chapter 6 ay nangaral siya patungkol sa kanyang sarili at ang kanyang dugo. Totoong yun. Okay? Kung magawa ng Panginoon, He can turn the water into wine. And He can multiply it. Can He not do the same? Nung sinabi niya, nung hinawakan niyang tinapay, ito ang aking katawan. At nung hinawakan niya kalit, ito ang aking katawan. Mayroong posible ba sa Panginoon? That is why in the Catholic Church, mga kapatid, every time there is a Mass, we believe miracle is happening. The bread, the ordinary bread, and the ordinary wine became the body and blood of the Lord. Because we believe in the word of the Lord. At makikita natin yan sa John chapter 6. Siguro
tingnan din natin yung aral na ano ba yung aral na makita natin. Yung sabi ko, my heart. Siguro, tingnan din natin ito. My heart is moved with me. For they have been with me now for 3 days. I don't want to send them away. For they may collapse on the way. Sa atin, sa bahay natin, kung wala tayo other people na ang turo sa atin sa turo sa atin ito dito sa James chapter 2 sa Santiago sa Tagalog. Ito yung pinapakita ngayon na hindi sila pinaalis ng Panginoon na hindi niya ibinigay yung dapat na ibigay dun sa mga tao. Diba? Kaya nga tayo, kapag may mga kamag-anak tayo or kaibigan na pumunta sa atin, kung wala tayong magawa, talagang papanalangin natin. Pero kapag hanggat na meron tayong may bibigay, magbibigay at magbibigay tayo, hindi natin pwede sabihin na God bless you lang. Kasi itong turo nga dito sa James, sa Santiago, mga kapatid, sa Tagalog, ito. James chapter 2. Okay. So, verse 14, Santiago chapter 2, verse 14, or James chapter 2, verse 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa, maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, okay, verse 15. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabubuti bang maidudulot sa kanya? Iyon? Yes, see? Hindi pwede na tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga palataya, sabihin natin lagi, God bless you. Na hindi na tayo dumudukot sa ating bulsa kung meron naman tayong kakayanan na magbigay dun sa taong nangailangan na pumunta sa atin. Ito yung ginawa ng Panginoon. He never let the people go away without feeding them first. Kaya siguro ganyan tayo ng mga Pilipino. Di ba? Nagtataka. Lalong tayo ng mga Pilipinas, hindi na natin, kung titingnan natin sa social media, mga foreigner. Yung mga foreigner, hindi na natin kailangan magbayad ng advertisement because the foreigner themselves na nakakasaksi sa ginagawa natin ng mga Pilipino, sila na mismo nagpapatutuo who we are, what kind of people we are, na kapag pumunta sila sa atin. Di ba? Kahit sa probinsya, mga kapatid. Sa probinsya, talagang, oy, kain tayo. Kaya nga, kain tabla. Kain ta, kaon tabla. Kaon tabla, tabla daw. Kaon ta anay. Kaon ta Yung ganun galing sa probinsya. Kasi hindi mo alam kung saan galing yung tao. Kaya sa atin, kahit hindi sila nagpasabi sa atin na pupunta sila sa atin, as long na meron tayong bisita, we do not want them to live without giving them anything. Kasi iyan pala yung turo ng Panginoon. At yan yung ipinapakita ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya nga, kapag may pumunta sa atin, may kaibigan natin, may pamasahe ka ba dyan? Diba? Ganun ginagawa natin. Iyan yung dapat Baka nahiya lang kasi magsalita. Sigurado ka, meron ka pamasahe. Meron ka dito. Tanungin natin, baka nahiya lang.
pumunta doon sa iyo, nahihiya siya sa iyo. Natural, pag-alis niya, wala pa pala siyang pamasahe. Hindi man lang nalis at yan, may pamasahe ka ba dyan? Ito, pamasahe. Kung ano lang yung kaya natin may offer, at the same time, prayer of course, na ma-meet niya yung pangailangan niya in i-provide the Lord. Hindi mo man ma-provide yung kanyang pangailangan, nawa i-provide ng Panginoon through other people. Ito yung ginawa ng Panginoon before he dismissed the crowd. Hindi niya hinayaang umalis na hindi sila busog. Mga kapatid. So, yan yung isa sa aral na nakita ko dito mga kapatid. Sana ganun din gagawin natin. Huwag natin hayaan na kung may kakayanan na tayo dun, kaya tulad ng binanggit natin sa James chapter 2, 14 to 15, kung may kakayanan tayong tumulong, gumawa ng kabutihan, then huwag natin hayaan na umalis yung tao na yun na hindi tayo nakagawa ng kabutihan. At the same time, dito sa nakita ko na aral, sana i-apply natin at ituro natin sa ating mga pamilya, mga kapatid. Okay? Ituro dito kasi na-discuss na natin yung ibang mga bagay. Sa verse 37, they all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets full. Okay. Ito na naman si Asahir na Muslim. Shalom, Asahir. Tanong ko rin sa iyo, totoo bang si Gabriel, Archangel Gabriel talaga kausap ni propeta mo? Okay. Kung ikaw pa pipiliin, ako pipiliin ko talaga si Jesus, hindi talaga yung propeta mo. Okay. Anong proof mo? Anong proof? 2 Corinthians 11:14, hindi yun si Saint Gabriel. Sigurado ako. Okay, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, siguro makita natin na yung na aral na pwede natin i-apply sa araw na to. Tinipon nila yung mga fragments. Mga kapatid. Tinipon nila yung mga fragments. Okay? Hindi nila pinabayaan. Okay na yun, tapos na tayo kumain. The same with us. Na sana, kahit ang masyadong problema sa atin is kapag kumain tayo sa mga mall. Diba? Nahiya tayong simutin yung pagkain natin. I-order natin yan. Bakit ka nag-order na ganun karami na hindi mo naman maubos? Diba? Makita natin dito. They all picked up the fragments and gathered it. Most of the time, kapag kumain tayo sa mall, ay nagiging pinapabayaan natin yung ating pagkain. Daming fragments, daming tira-tira. Daming tira-tira, mga kapatid. Sabi ni Asahir, paano naging creator itself? Ang isa lamang creation. Ang isa lamang creation? Isang creator. Marami ang creation. Asahir. Baka na-misquote mo lang yan. Paano naging creator itself? Ang isa lamang creation. Okay. Creation. Paano mo masabi na creation? He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. Genesis chapter 1 verse 26. Ngayon, lalangin natin ang tao. Gawin natin kalarawan na. Asahir. Okay. Ito yung aral sa atin, mga kapatid, na ipinapakita ng Panginoon sa Ebanghelyo nito. Fragments. Marami sa atin yung mga fragments natin. Kapag kumain tayo sa mall, dami-dami tira. Dami-daming tira.
na ano natin, hindi ko alam, hindi ko maintindihan eh. Kaya bakit ka mahiya na simutin yung pagkain mo? In-order mo yun. Ayan, we can teach that the same to our children. Kasi kung kayo na mga magulang ay hindi magpakita ng tama sa inyong mga anak, susundin ng mga anak niyo. Kahit sa pagtatapon ng basura. Ngayon sa Pasig, yung mga nagbe-vape at saka mga nagsisigarilyo, ito FYI, kapag mahuli kayo dyan, may nakikita ako mga pulis na naninikit. Tapos sabi ni Mayor Vico sa isang video, sabi niya, kapag hindi nyo resettle, hindi nyo bayaran yung fine, or hindi kayo mag-seminar, mag-community service, sabi niya, pakakasuhan kayo sa municipal trial court. Seryoso yun. Magugulat ka na lang, may summon ka. Or baka kung hindi ka mag-appear, kapag may summon ka, mawawaran ka. Makukulong ka. Okay. Sana ganun. Kasi sa pagtatapon ng basura mga kaibigan, ang kalungkot kahit mga estudyante sa school, sana mga teacher, mga magulang, diba? We are talking about the fragments, pero hindi dapat doon matapos doon. Kahit yung tamang pagtatapon ng basura, dapat ituro din natin sa mga bata. Ituro din natin sa ating mga sarili. Nabanggit ko na yan before, try to imagine, isang balat ng candy. Kung lahat tayo, mga 10 million katao araw-araw magtatapon ng balat ng candy, what will happen? Kaya kung minsan kami, nagbabiyahe kami, sinisigawan namin yung nagtatapon ng basura sa ang lawak ng basurahan mo binubusinahan namin. Ang lawak ng basurahan mo, planet Earth. Buong Pilipinas. Goodness. Diba? Pero ikaw as a hair, kung ikaw paniwalaan, kung ikaw tatanungin, sino paniwalaan mo? Si Isa, si Yeshua, or si propeta mo? Si propeta mo na nag-asawa ng 9 years old, he is a warlord, he deceived people na mag-join sa kanya by telling them, you will have 72 virgins. Naniniwala ka to, talagang yun yung yun yung model nyo, di ba? Kasi sabi nyo, model siya. So siya yung model. Ibig sabihin, meron ka rin asawang 9 years old. Kasi model siya eh. Yan yung sinusundan ng mga Palestinian ng mga Arab sa Gaza eh. Makikita mo yan lagi. May mga bata silang pinapangasawa. Kasi model kasi yung propeta mo eh. So sa morality pa lang ng propeta mo, ibagsak na, ako hindi ako susunod sa ganong klase. Warlord. You spread your faith through the sword. We spread our faith through the word. Doon pa lang, pinaniwalaan ko ang sinabi ng Panginoon, Matthew 24:11, maraming darating ng mga propeta, and one of those is your prophet. Di ba? Yung sinasabi niyo Matthew 24:11. You see, try to imagine, at around 33 AD pa lang, sinabi na ng Panginoong Kristo yun. Then, nangyari, nung about 7th century, dumating yung propeta mo. Walang ganun. Walang sinabing last prophet. Sarili din yung self-proclaim lang yun. Walang pagkakaiba yan kay Kibuloy, walang pagkakaiba yan kay Manalo. Walang pagkakaiba yan kay si Charles Taze Russell. Lalo na kay Joseph Smith.
Di ba? Si Joseph Smith, he provided also a book. Ang sinasabi niya siya yung last prophet. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, maraming darating na mga bulaang propeta. Matthew 7:15, Matthew 24:24, at saka Matthew 24:11. Yun, naniniwala ako doon. And isa sa mga propeta, isa sa bulaang propeta, na hindi propeta, pero bulaan nga lang. Maraming darating na mga bulaang propeta. Try to imagine from 33 in the first century, before pa man dumating yung kinikilala mong propeta, binanggit na ng Panginoon, binabala na sa amin ng Panginoon not to believe those who will say they are a prophet. At yung propeta mo, self-confess, self-proclaim. The same with Manalo, Kibuloy, and Joseph Smith. Kasi sila yung sinasabi, propeta nga yan. Dangan nga lamang ang nakalagay ay bulaan. Good morning, Christy. Okay? Naniniwala ako propeta. Bulaan nga lang. Kasi hindi ba bulaan yun? Warlord. Anong klaseng propeta yun? Warlord. Jesus Christ is not a warlord. He spread the faith by the word, not by a sword. So kung meron na ako susundan, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Not Diyos sinasabi. Ito, babala ng Panginoon. 33 AD, first century ito ipinangaral. Dumating yung inyo, 7th century, almost 7th century na. Okay, sabi dito sa Matthew chapter 24, may mga darating na mga propeta. Pero ito yung sinasabing klaseng propeta. Try to imagine. Hindi niya pa nakita yung inikilala mong propeta. Okay, sabi sa Matthew 24:11, marami ang magpapanggap na propeta. Diba? Propeta siya, sabi nga nung anak ng isang founder ng Hamas, sabi niya, he is a prophet without prophecy. Diba? Ano yung prophecy niya? Okay? Ano ang prophecy niya? Okay. A prophet without prophecy, may miracle daw, sabi nung anak ng founder ng Hamas, may miracle daw. May miracle daw. Sumakay daw sa donkey papuntang Jerusalem, gabi. Walang eyewitnesses. Self-proclaimed. Ito sabi prophet, okay, kinikilala ko na yung propeta mo. Okay. Sabi dito, Matthew 24:11, ang sabi dito mga kapatid, okay. Maraming ang magpapanggap na propeta. Yun. Propeta nga yung propeta mo. Nagpapanggap nga lang. Bulaan nga lang. At ililigaw nila ang marami. Okay? Mayroon pa rito. Verse 24, Matthew 24:24. First century. This was 33 AD. Prior pa man dumating yung grupo mo, yung founder mo ng 7th century. Kasi 6th century, in the midst of 6th century na yun eh. Okay, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Okay? Magpapakita sila makagila-gilala sa sanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maari pati ang mga hinirang ng Diyos. Okay? At pagdating dito ulit, may babala ulit mga kapatid. Dito sa Galatians chapter 1, ito, pasok na pasok si propeta mo dito. Tama, kinikilala ko na propeta pala yung founder mo. Okay? Dangan nga lamang, sinasabi doon sa Matthew 24:24 at Matthew 24:11 at saka sa Matthew 7:15. Yun lang. Propeta nga pala yan. Tama. Sorry for my mistakes kanina sa una ko sinabi. Dangan nga lang yun yung binabalaan. Okay. Galatians, ito first century. This was written in the first century. Okay. Before your leader, your founder appeared. Okay, sabi dito sa Galatians chapter 1. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinaligdan ng Diyos ang tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita lamang
may mga nanliligalig sa iyo at nagsisikap baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita ipinangaral namin sa inyo, pakasumpain siya. See? Kami, binabalaan na kami. Kaya, kapag may mangaral sa amin na kahit anghel man, na iba yung daladalang balita, ay hindi namin sila tatanggapin. Because we were warned already by the Lord, by the Word of God. Sa aklat nyo yun. Kasi counterfeit yung aklat nyo. Akapikat. Sa amin kasi, ano nakalagay doon sa Genesis chapter 1, verse 26? Ngayon, lalangin natin ang tao. Gawin nating kalarawan siya. Kung ayaw maniwala doon sa aklat namin, bakit pinapa-confirm ng propeta nyo, ng founder nyo, na kung may doubt kayo sa aklat na ito, pumunta kayo sa mga people of the book. Diba? Huwag mo i-question yung error namin. Sabi mo lang yung error. Sinasabi mo lang yung error na sinasabi na contradiction. Yung pag-intindi nyo ang contradiction. Sabi dito, mga kapatid, mga Kristiyano, kahit maging kami o isang anghel man sa langit ang magngaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. You see? So dapat ibig sabihin, mga kapatid, na mga mananampalatayang Kristiyano, kapag may mangaral sa atin na iba, good morning, Brother Gergis, na iba sa ipinapangaral ng mga alagad na natanggap na natin noon pa mang una, yun yung ginibigyan ng emphasis, noon pa mang una, at tayo lang yung may aral na gano'n, meron tayong mga oral traditions, may mga oral teachings tayo, huwag na nating tanggapin pa yung mga darating. Kasi kapag tinanggap na rin yan, ligaw ka, kapatid. That is why, yun yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, hold fast to the traditions that were handed down to you. Or else, magiging katulad tayo ni Asahir na ito, baka hindi rin naman to dati Muslim. Diba? Asahir, alam mo naman yan, mga Arabian countries, they are not a Muslim country before. Huwag mo na problemahin yung Christmas namin. Problemahin mo na lang. Totoo ba? Sabihin mo, problemahin mo na lang. Ang problemahin mo na lang na historical error yan, Asahir. Sir, Philippines is Muslim country, wala ka pa sa mundo. No, that is historical error. Mahiya ka sa mga nag-aaral ng history, Asahir. Huwag mo i-claim yan. Hindi. Yung mga Muslim na nasa Mindanao, galing lang yun sa Malay, sa Malaysia. Kaya nga nauso yung balangay. Balangay is a bangka. Oldest word doon sa bangka. They came here in the Philippines through a boat. Balangay. Mali yun. Mali yung ano mo. Mali yung sinasabi mo na na ang Pilipinas ay Muslim country before. Mali, ikaw mas mali. Historical error yun. It's not a Muslim country. Sorry, hindi kita sa ngayunan yun. Kaya nga inaangkin nga, Brother Gerges, inaangkin nga nila si Lapu-Lapu daw Muslim. Wala naman nakalagay sa historical record, sumigaw si Lapu-Lapu na Allahu Akbar. Personal attack na yan, may pasalamin-salamin ka pa. Ganun talaga Asahir kapag kapag nagkakaedad ka na.
talagang ano na yung lumalabo na yung mata mo. Eh, ikaw nga lumabas sa Asahir na walang alam eh. Kasi biro mo sabihin mo, Muslim country ang Muslim country ang Pilipinas bago pa man lumating mga Katoliko. No. Kilala mo ba yan kung sino yan? Okay, so, yun na lang. I-research mo na lang talaga. Totoo ba talaga na si Angel Gabriel yung nakausap ni propeta mo sa Yungib? At totoo ba talaga siyang propeta? Bakit siya nalason ng isang Hudyo na babae, nalason siya? So, obviously, hindi talaga siya propeta. Okay? So, maybe this by now, mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, kung saan ang Panginoon nagpakita ng concern sa mga tao. Ibig sabihin, the same with us, na magkaroon din tayo ng concern sa mga tao na kung sa tingin natin na kung may magkakayanan tayo may tulong, hindi pwede na sabihin lang natin God bless you lang mga kapatid. So it will contradict sa sinasabi sa James chapter 2 verses 14 to 15. Tapos ang sinabi ko nga kanina na yung reflection ko is yung fragment natin. Practice natin na huwag tayo magkalat ng pagkain. Huwag tayo magsayang ng pagkain. The same time, yung ituro natin sa ating mga anak yung tamang pagtapon ng basura, mga kapatid. At nakikita na natin ngayon yung effect, di ba? Tuwing magbabaha, makikita natin ang nagbabara sa mga kanal is yung mga plastic na tinatapon natin kung saan-saan. So, maraming salamat, Brother Gervis. Salamat dun sa nag-like 128 at yung mga nag-tap ng screen. Sabi ni Asahir, Sir, if you die today, may God bless you and allow you to enter paradise. Totoo yun. May promise ang Panginoon eh. May promise sa amin na maraming pangako ang Panginoon sa Kristo sa amin at yun ay pinanghawakan ko naman. Siya yung daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan niya. Ngayon, kung you're not passing through the Lord Jesus Christ, hindi mo siya paniniwalaan, hindi mo makamtan yung paraiso. Lalo na yung 72 virgins. So maybe that is by now, si Asahir na kababayan nating Muslim, hindi ko alam kung balik Islam ba siya o originally Muslim siya. Pero alam naman natin mga kapatid, sa kasaysayan ng Laigdig, nang dumating ng 7th century si propeta niya na kinikilala is bago pa man dumating yung propeta niya kinikilala, ay ang Middle East naman is not a Muslim country, mga kapatid. Most of those places ay marami na pong mga Hudyo na nakatira, mga merchants, mga Jewish merchants. Pero nung dumating sila, noong unang konti pala yung tao ni Muhammad, ay medyo moderate siya sa pakikitungo. Pero nung dumami niya na, marami siya nabudol dahil sa teachings niya, if you will go with me in war, you will have 72 virgins. So until such time na dumami sila ng dumami, di ba? Nagkaroon ng conquest, malawakang conquest, di ba? Halos lahat ng mga sa Middle East na later on talagang totally nawala yung mga Jewish community dyan. Kahit sa Yemen, sa Egypt, it's not a Muslim country. Magyang Lebanon, that is purely Christian country na dumating lang si Pope Francis to nagbisita ng mga nakalipas na mga araw. Si Pope Leo XIV, di ba? Gaza is not a Palestinian. Yasser Arafat ang founder niyan. Even Yasser Arafat is an Egyptian. Okay. So yun mga kapatid. May nag-aaral ako sa Philippine history.
pag-aral may Philippine history. Okay. So mga kapatid, hindi yan mga Muslim countries, yung mga bansa ngayon na Muslim. Ngayon, ang ginagawa nila, di ba? Sa Europe ngayon, namang problema na sila sa Europe. Kasi pinapasok ito ng mga refugees sa Europe. Naawa itong mga European country. Pero never nagpabudol ang Poland at saka Hungary. Namang problema ng Sweden, Netherlands, Ireland, even Germany. Okay? Ang problema na sila ngayon kasi itong mga Trojan horse ang style ng dating, refugee, in a term of refugee. Pero ang totoo pala, ginagawa nila hisra. So ngayon, itong European countries na alam nila, they cannot conquer the Europe by war. But nakikita natin ngayon sa strategy nila, they are conquering Europe by means of immigration, hisra, by means of refugee, asylum seekers puno. Ngayon, na may problema na ngayon yung Europe. Pero hindi nila nabudol ang Poland at saka Hungary. So, pero dapat panindigan at panalangin ng todo-todo ang Poland at saka Hungary. At even US, sa US ngayon, di ba? Namang problema na rin sila kasi marami na mga mga statesman, mga leaders na nasa iba-ibang na mga institution na meron na. Meron na silang mayor sa New York. Ay pinapakita nila talaga na na-conquer na nilang Europe, ang New York, simula noong 9/11, di ba? So, kawawa sila. So, itong mga taong ito, kapag hindi magsisi at hindi mamulat ang mata nila, katulad ng Poland at saka Hungary, mangyari, balang araw, ang nangyari sa Middle East, na hindi naman dati mga Muslim countries, katulad ng Iran, magiging kawawa sila mga kapatid. Magiging, alam natin, Turkey, isa rin sa binisita ni Pope Leo XIV, was not a Muslim country before. Di ba, mga kapatid? So, yan mga kapatid. Okay? So, that is by now, late na tayo. So, shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Sahir, ang hangad ko rin sa iyo nawa ay papasukin ka rin ng Panginoon sa langit, paradise, despite of your refusal to Him. Remember, yung propeta mo, hindi mo alam saan pumunta, saan mangyayari sa iyo. Okay? So, kahabag-habag ka kapag hindi ka magsisi at hindi mo tanggapin ang Panginoong Kristo. Baka ang pupuntahan mo hindi paraiso, kundi baka paraiso street lang yan. Baka langit-langitan lang yan. At yung 72 virgins na inaasahan mo ay 72 demons pala. So that is by now mga kapatid, shalom, may God bless us and keep us safe and sound sa araw. Tayo ligtas tayo ng Panginoon sa mga bibigat mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa mga mga evil intentions, sa cancer, sa strokes, cardiac arrest, sa iba pang mga bagay na beyond our control. Sahir, you should study it first also. Alamin mo talaga kung talagang totoo ba na anghel talaga yung kausap ni propeta mo. Sino yung nagpapatotoo? Sino yung mga other na mga testimony? Okay. So, at kung sinong paniwalaan mo, yung warlord o isang tao na lead his people not by war but by preaching the word and not by using a sword. So that is by now mga batid. May God bless us and keep us safe and sound. Amen.